Hindi ko na pinansin pa ang mga matang tumitingin sa akin pagkarating ko sa unang palapag ng restaurant. Sinubukan akong habulin ni Gerald, ngunit naisara ko kaagad ang elevator. Punong-puno ang luha, namumugto at namumula ang aking mga mata. Malungkot. Nararamdaman ko ang pagsunod ng mga tingin nila sa akin habang mabilis kong tinatahak ang daan palabas. At parang umaayon sa pakiramdam ko ang ulan. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa kalupaan ay ang pagbagsak ng aking mga luha. Sa kalaunan, heto ako ngayon. Nakatayo lamang sa labas ng resto. Basang-basa sa ulan. Walang magawa dahil natapos na ang laban. Mas lalo pa akong naiyak nang maramdaman ko ang kamay na bumalot sa bewang ko. Pareho na kaming basa. Yan, tawag niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko kanina. Nahihilo ako kaya akala ko ikaw yung nasa ibabaw ko. Akala ko ikaw yung humahalik sa akin. Anya, ganun ba talaga siya kagaling para mahanap mo ako sa katauhan niya? Sarkastiko ang boses ko habang tinatanong yon. Masaya ka naman ba? Yen, I am not. Ikaw ang kasiyahan ko. Sabi niya, sorry na. Siguro kung nalate ako ng dating, mas malala pa doon ang aabutan ko. Pilit pinapatatag ang loob ko habang sinasabi yon. Yen, muli niyang sambit. Kinalas ko ang kamay niya mula sa pagkakayakap sa akin. Saka ko siya hinarap. Pasensya na. Usal ko na nagpakunot ng kanyang noo. I tried being the best, but I just can't. Dagdag ko pa. Hindi totoo yan. You are the best among them. Depensa niya. Bumuntong hininga muna ako bago ko punasan ang mga luhang tumatakas sa mata ko. Itigil na natin to. Utos ko sa kanya. Ano ititigil? Nauutal na siya. Ano ang tinutukoy mo? Ito. Lahat ng ito. Sagot ko. Itigil mo na ang panliligaw mo dahil hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik yung tiwala na nabuo. Nakita kong nagulat siya. Yen, hindi. Ayoko. Liligawan pa rin kita. Bubuuin ko yung tiwalang nasira ko. Usal niya. This quote is clutch, but true. Trust is like glass. Once broken, you can never turn it back to its original look. Ngumiti ako. Saka hinawakan ng kamay niya. Ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi lang ako ang babae sa mundo. Yen, mahal ki. See you tomorrow sa Batanes. Pamumutol ko sa nais niyang sabihin. Pagkatalikod ko ay bumagsak na ang lahat ng mga luhang iniipon ko, mga pighati na kinikimkim ko, at mga emosyon kong itinago. Dinig kong tinatawag pa ako ni Gerald, ngunit hindi ko siya nilingon. Hindi sapat yung mahal niyo lang ang isa't isa. You should both be happy. Whatever this journey will take us, tatanggapin ko. If this means I'll be separated for him for the rest of my life, then so be it. Bahala na si Tadhana. Hihintay na lang kita sa paliparan. I love you. Nakangiting sabi ko kay Mia. Sige, papunta na kami ng team. Ingat. Sagot niya sa akin. Saka pinatay na ang linya. Nalaman kong kasama sila Mia at iba pang doktor at nurses sa mission namin sa Batanes. Makakasama rin naman namin ang Team Delta at nauna na sila doon para ayusin ang mga tulugan at kwarto na pwedeng gamiting lugar para sa free check-ups at medical uses. Ma'am, sino yung kausap mo? Tanong ni Juanito sa akin. And why would I answer your question? Usisa ko, kaya napatikim siya. Nag-away ba kayo na Sir Gerald? Tanong niya. Let's just say na hindi kami compatible. Sagot ko sa kanya, saka tumalikod na. Tila sinuswerte nga yata talaga ako dahil pagtalikod ko ay mukha ni Sergeant Gerald Jimenez ang bumungad sa akin. Sumaludo siya ngunit hindi ako gumalaw o nagbigay ng kahit anong senyales para bumitaw ito. Tiningnan ko lang siya mula ulo hanggang paa. Saka ko siya nilagpasan. Muling nanikip ang dibdib ko dahil pumasok sa isip ko ang naabutan kong eksena sa bar kahapon.
Just great. Kailan ba ako makakalimot sa nangyari sa amin? Tila biglang nagdilim ang paningin ko, dahilan para mapakapit ako sa pader. Dali-dali akong dumiretso sa pinakamalapit na CR at saka nagduduwal. Wala man akong nailalabas, ay tinuloy ko ito. Umaasang maiibsan ang hilo na nararamdaman ko. Sa hindi malamang dahilan ay napahawak ako sa aking tiyan. Hindi ito maaari. Ayoko. Iwinaksi ko ang namumuong kalokohan sa isip ko bago maghugas at lumabas na ng banyo. Nabutan ko ang paparating na truck ng AFP. Paniguradong naroon na sila Mia at mga kasama niya sa hospital. Gusto ko magsalubungin ng yakap at halik ang aking kaibigan, ay hindi maaari dahil nasa serbisyo ako. Hindi ako irerespeto kung sarili ko mismo ay hindi ko iginagalang. Mia, bati ko sa kanila. Akala ko talaga ay mapapasabak ka na naman sa matinding putukan. Anya, kaya napalunok ako. Alam kong giyera ang pinupunto niya, ngunit ang verdict kong utak ay may ibang ipinupunto. Bagay na hindi maalis sa isip ko. Natawa lang ako sa siyamarahang tinapik. Ikaw talaga, sabi ko na lang, dahil papalapit na si Major General Mariano. Mabilis na nagsitigil ang buong team ko, saka sumaludo sa aking ama. Ang mga kasama namin sa medical field ay gumilid ng namataan din si Major General na naglalakad papunta sa aming barracks. Are the team all set? Tanong niya sa amin. Sir, yes sir. Sigaw naming lahat. Bukod sa grupo nila Mia, nakasalukuyang namang nagpupulong na rin. Ayon sa latest report ng Team Delta at ni Captain Jacinto, ay medyo stable na raw ang lugar bukod sa mga aftershocks at emotional problems ay wala nang masyadong gagawin. Siguro, ay tutulong kayong lahat sa search and rescue operations. Naroon din ang ilang tauhan ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Anya, saka bumalik sa akin. I hope your mission will be successful. Walang may iwan doon sa pag-uwi. Maliwanag? Tanong niya. Roger, sir. Sagot ko. 2 helicopter ang sasakyan nyo, papuntang Batanes. Hiwalay ang doctors and nurses sa inyong mga sundalo. Pahabol pa nito. Copy that, sir. Sagot ko na lang. Habang papunta kami sa Batanes ay parang baguhan kaming magkakasama. Tahimik ang grupo nila Juanito, Sean, Vernon at Xavier. Si Gerald naman ay nahuhuli kong pasulyap-sulyap sa akin. Ang kanyang malaabong mga mata ay tila nagmamakawa o humihingi ng tawad. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa tuwing magkakatagpo ang aming mga mata, ay kusang rumirehistro sa isip ko ang itsura niya, habang ang waitress na yon ay nasa taas niya, at naghahalikan silang dalawa. Halo-halo ang nararamdaman ko. Inis, galit, pandidiri at lungkot. Inis sa ginawa ni Gerald sa panloloko sa akin. Galit sa sariling katangahan. Nandidiri sa nasaksihan. At nalulungkot sa katotohanan kung kailan handa ko na siyang sagutin, ay doon pa naputol ang binubuo naming samahan. Sean, kumusta na kayo ng kaibigan mo? Friendland na ba? Tila nakakalokong tanong ni Xavier sa kaibigan. Adik ka talaga? Depensa niya. Kaibigan ko lang si Camela. Tulugo? Pang-asar naman ni Juanito. Ano yung nakita namin sa restaurant nung nakaraang linggo? Hinalikan mo yun si Ma'am Camela. Sabat ni Vernon. Saka sila nagtawanan. Namula ang pisngi ni Sean. Alam ko namang gusto nito si Camela. Kaibigan na niya ito mula pa noon. At matagal na ang pinagsamahan nilang dalawa. Ikaw, Ma'am Yen. Sad pa ni Juanito. Kinabahan ako. Dahil baka ipasok sa usapan ang nangyari sa restaurant kagabi. May pag-asa bang sagutin mo si Sir Gerald? Nakita ko ang ginawang paniniko nila Vernon kay Juanito. Marahil ay alam nila ang nangyari sa amin kagabi. Mula sa peripheral vision ko, ay natanaw ko si Gerald na yumuko. Ngumiti muna ako sa kanila bago umiling. Mga loko talaga kayo, sagot ko. Sa ngayon ay mas gusto kong isipin ang mga kababayan natin kailangan ng tulong at wala nang iba. Hindi na sila umimik pa. Naging matahimik na ang biyahe matapos nun.
Minabuti kong nagsalpak na lang ng earphone at umidlip habang papunta kami. Ipinikit ko ang aking mata saka sumandal sa upuan ko para sana magpahinga. Ngunit naintriga ako nang marinig ko ang boses ni Gerald na minura si Juanito ng pabiro. Huwag mo munang tinatanong siya ng ganyan. Masyadong masakit yung pinaramdam ko sa kanya kagabi. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako o hindi. Pero hindi ako titigil na ligawan siya. Dugtong pa niya. Loko-loko ka kasi sabi naman ni Xavier. Oo, alam ko, sagot niya. Pero kagabi, hindi ko alam ang mga nangyayari. Hilong-hilo ako. Akala ko siya yung babae. Boses niyan yung naririnig ko Amoy niyan yung naamoy ko. Akala ko siya yung putik na waitress na yon. Galit niyang sabi. Tinamaan ka talaga kay Ma'am Yen? Sadness yun. Sobra. Naramdaman ko na lang ang kamay na humahawak sa kamay ko. Kahit nakapikit ako, ay alam kong si Gerald yon. Baka magising mo. Mas magalit sa'yo, ani Xavier. Mas maganda yon. Maramdaman man lang niya kung gaano ko siya kamahal. Sabi ni Gerald. That hit me. Marupok na kung marupok pero handa ko siyang mahalin ng buo. Paghihilumin ko lang yung nararamdaman kong sakit at susubukan kong suklian na ang pagmamahal niya. Hindi lang yon. Pero galit siya sa'yo, ani Veron. Wala naman akong pakialam Nahintay ko nga siya ng ilang taon. Ngayon pa ba ako susuko? Kaya kong maghintay ng ilang taon o dekada. Basta siguradong siya ang makukuha ko sa paghihintay ko. Seryosong saan nito? Best wishes. Seryosong sabi ni Juanito na nagpatawa sa kanila. Salamat. Natatawang sagot ni Gerald. Nagising na lang ako dahil sa mahihinang kalabit sa aking braso. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko para sana makita ng maayos ang lugar. Pero ang gwapong mukha ni Gerald ang bumungad sa akin. Nakangiti siya. Nagulat ako nang mapagtanto na dadalawan na kami sa loob ng helicopter. At nakahiga ko sa hita niya. Narito na tayo. Usal niya. Hindi ako nagsalita at bumangon na lang. Tinulungan niya pa ako na bumangon mula sa pagkakahiga ko. Salamat. Kaswal na sabi ko. Did you sleep well? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam. Sabi ko na lang. Saka nauna nang umalis. Mag-iingat ka. Sigaw niya nang muntikan na akong matisod sa bato. Hindi ko na siya pinansin dahil tila gutom na gutom ako sa biyahe. Ano bang nangyayari sa akin? Dumiretso ako sa aming barracks pagkaalis ko. Nalaman kong nasa iisang classroom lang kami matutulog. Binigyan kami ng isang araw na pahinga bago kami nagsimula. Nakadeploy naman ang ilang miyembro ng AFP kaya ayos lang din munang magpahinga kami. Siguro ay mamayang hapon ko na lilibutin ang site. Nabutan kong natutulog sina Xavier at Juanito na nakahiga sa isang malaking sahig habang si Sean ay may katawagan sa telepono. As much as I want to give him privacy, narinig kong bumulong siya ng I love you. As I was passing behind him, Vernon on the other hand was busy taking pictures of the beautiful scenery of Batanes. Si Gerald, hindi ko alam. Baka katawagan na sa mga oras na ito yung waitress niya. Mabuti at may sariling comfort room ang silid. May supply din naman ng waiter kaya doon na ako maliligo. Kinalkal ko ng aking dalang military duffel bag para kuhanin ang aking tuwalya at mga gamit. I really need to wash myself. I feel so dirty. Pagkabakos ko ng faucet, ay tunog lang ng lagaslas ng tubig ang naririnig ko. Hinintay ko pa munang mapuno ang drum bago ako nagsimulang magbuhos ng sarili. Habang sinasabon ang katawan ko, ay napansin ko sa salamin ang pananaba ko. Hindi naman ako sobrang taba, ngunit hindi rin ganito ang katawan ko dati. As much as I want to go to the gym, hindi ko kaya dahil parang lagi akong inaantok at pagod. Kaya ba ako iniwan ni Gerald at nakikipaghalikan sa iba? Dahil iba na ang katawan ko ngayon. Nagbabago na ang korte nito at lagi ko siyang sinusungitan lagi.
Napuno na ng maraming katanungan ang isip ko na si Gerald lang ang makakasagot. I want closure para maayos pa rin kami kahit na ganun ang nangyari sa amin. Pagkatapos kong maligo, ay doon na rin ako nagbihis. Lumabas ako na bihis na. Suot ang nasa t-shirt, fitted jeans, at alpombra ay dumiretso ako sa foam na reserve para sa akin. Sadly, makakatabi ko doon si Sergeant Gerald Jimenez. Sa katunayan ay naroon na siya ngayon at nakatingin sa akin habang nagpupunas ako ng buhok. Yumuko ako para pulutin ang natapon kong mga gamit mula sa bag. Nag-igting ang kanyang panga dahil sa ginawa kong pagyuko. Ano bang ginawa ko? Nang maihanger ko na ang tuwalya, ay nagsuklay na ako ng buhok. Naglagay ng face powder at saka nag-spray ng perfume. Gerald, tawag ko sa kanyang pangalan. Napalingon agad si Vernon sa gawin namin. Nilingon lang ako na Gerald, ngunit ibinaling din sa iba ang paningin. Can we talk? Saad ko sa kanya, dahilan para lingunin niya ako. For what? Tanong niya. Saka ko nasasabihin, I want the two of us to talk privately. Sabi ko saka ibinaling sa cellphone ang tingin. Bumungad sa paningin ko ng text ni Kuya Franz na ang number ay hindi registered. Ayon sa text niya, halos 20 minutes ago, ay nakarating na raw sila Mia dito and he expresses love for his little sister. Nagtipa ako ng mensahe at humingi ng paumanhin dahil late ako nakapag-reply. Baka nasa banyo pa ako nang mag-text siya, kaya hindi ko napansin. Tumayo si Gerald saka pasimpleng sumilip sa tinitip akong mensahe. Tara? Sabi niya saka isinot na ang kanyang dinalang tsinelas. Mabilis kong pinindot ang send, saka isinuot ko na rin ang dala kong tsinelas. Magkasabay kaming lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa Torongan Cliff na malapit lang naman. Huminto kami sa isang cliff, kaharap ang napakagandang kapaligiran na nakapagpapagaan ng kalooban. May ilan-ilang mga puno sa paligid. Maingay ang tunog ng tubig na humampas sa mga bato sa dalampasigan. Inalalayan niya akong maupo sa isang malaking bato sa itaas. Gustuhin ko mang ihang ang paa ko sa cliff ay sinasamahan ako ng tingin ni Gerald. Sorry, iyon ang unang kataganan na iuusal ko. Napalingon siya sa akin na may nagtatakang mga mata. I really think we're not suitable for each other. Dagdag ko pa. Yan naman, anya, sa nagmamakaawang tono. Narinig ko yung sinabi mo sa chopper kanina. That you want to win me back? Gerald, tigilan mo na. Masyadong masakit yung... Natigil ako dahil sa paghikbi. Yung makita kita na nakikipaghalikan sa iba. We need closure. Dagdag ko pa. Saka mabilis na pinunasan ang mga luhang naglanda sa aking mga pisngi. Walang matatapos yan. I will still court you. Depensa niya. Pero hindi pa maayos ang lagay ko. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung itsura mo na may kahalikang iba. Gerald, kailangan nating maayos ng paghihiwalay. Usal ko. Wala namang naghihiwalay na maayos. Sabi niya, hindi kailanman magiging maayos ang paghihiwalay, Yen. Dagdag pa nito. Nakita kong naluluhan na siya, kaya naiyuko ko ang aking paningin. Gerald, mahinang usal ko nang maramdaman kong niyakap niya ako. Mahal na mahal kita, Yen. Bulong niya. That triggered my tear. Napahigbi na ako dahil sa sinabi niya. I can't deny it. I love him too. Ilang araw kaming nagkahiwalay, and I, myself have proven that I need him, and I love him. Kaya at handa ko siyang patawarin. Masyado lang talaga ako naging emosyonal. Samahan pa ng masamang pakiramdam ko noon. Kaya ako nagawang pag-iwas at sinabing tigilan na niya ang panliligaw. Gusto ko mang uminom ng alak noong gabi, ay nasusuka ako sa amoy nun. Sabi nga nila, time will heal everything. Ako na siguro ang reyna ng mga marurupok kapag nagkataon. I love you too, sagot ko. Kumala siya sa aming pagkakayakap. Saka ako tinitigan sa mata. Tila inaalam kung seryoso ba ako sa sinasabi ko o hindi. Yen, tawag niya sa pangalan ko. Ngumiti ako sa kanya.
Hayaan mong baguhin ko ang nakatatak sa isip mo. I will love you and cherish you. I love you very much, sabi niya. And after that, I found his soft lips brushing against mine. I responded the kisses and placed my hand on his back. Huwag ka nang umiyak, sabi niya sa akin. Kumalas na siya sa halik saka ako niyakap. Tulungan mo akong kalimutan ang ginawa mo sa akin, sabi ko. Oo naman, hindi na mauulit yon. Promise. Malambing na sagot niya. Teka, mahal mo na rin ako, di ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Bagaman alam ko sa sarili kong mahal ko rin ang lalaking nasa harap ko, ay hindi ako nagsalita. I won't let him kiss me kung hindi. Girlfriend na kita kung ganon, sabi pa niya. Nagulat man ay tumango ako sa sinabi niya. Kaya napangiti siya ng maluwang. Talaga? Masiglang sabi niya. Oo nga. Nakangiting tugon ko. Christian speaking, pangungulit ko. Ayaw mo? Pwede ko namang bawiin. Saad ko naman. Gustong gusto siyempre. Sabi niya saka ako niyakap. Humarap siya sa dagat saka sumigaw. Narinig niyo yon? Girlfriend ko na yung babaeng mahal na mahal ko. Sigaw niya. Napalingon sa amin ang ibang malapit na turista, maging ang ilang nasa Pampang. Tumigil ka nga, sabi ko sa kahinawakan siya sa laylayan ng damit. I love you very much. Saka ako miling hinalikan. Nang ipinikit ko ang mata ko, ay tanggap ko nang wala na akong kawala kay Gerald. We both love each other. Kung ano mang nasa nakaraan, ay mababaon din yun sa limot. Mas importante ang present kaysa past. I love you too, I responded in between our kisses.